Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for May 27 to June 2, 2024. Okay, let's see energies coming to you. Gemini. Ngayong May 27 to June 2. Your overall energy is the Eight of Swords. There is some sort of parang limitations around you. May mga inhibitions ka, parang somehow yung iba natatakot na sumubok ng bago, no, sa inyong buhay. Can be bagong career, bagong business. Pwedeng malakas yung influensya sa inyo ng ibang tao. Pwedeng na di-discourage na kayo, no, dahil sa mga nega energies around you. So, kung meron kang mga gustong gawin, subukan, bakit hindi mo gawin? At bakit hindi mo subukan? Lalo na kung interesado ka doon. Huwag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao kasi this is your life. This is your path, your journey. 'Di ba? What is your challenge? The King of Swords. Okay. So, maaring ang isa sa challenge mo is yung parang nahihiya ka na na may barahin. Nahihiya ka na merong tanggihan. Oo, yung tipong, or kontrahin. Halimbawa, meron siyang advice sa'yo, tapos, alam mo na hindi yun makakabuti sa'yo, tapos, hindi po sinasabi na, uy, hindi maganda yung advice mo, ayoko ng advice mo. Yung ganun, parang, you just agree and agree. Ayan. So, ito yung kailangan mo i-workout sa sarili mo na stand your ground, no? Manindigan ka sa mga gusto mo at sa mga ayaw mo. And learn how to say no. Kasi yung iba, pwedeng kayo ay natitake advantage ng ibang tao dahil hindi kayo marunong tumanggi. Let's see your opportunity. You have the Seven of Swords. As an opportunity, this is about knowing, kumbaga malalaman mo kung sino yung mga taong merong hindi magandang intentions towards you. Okay? Maring this week, you will realize na ito palang friend mo na to, kaya pala hindi ka sinusuportahan sa gusto mong gawin kasi ayaw niya na mag-explore ka ba, no? Ka ng ibang mga opportunities. Ayaw niyang maungusan mo siya, no? Oo. Let's see your blessing. The Emperor. Wow. So, this is taking back your power. Okay? Your blessing is you will finally realize na you are your own life. You are your own destiny. Ikaw yung merong desisyon. Ikaw yung may hawak ng desisyon sa buhay mo, kung ano mga gusto mong gawin, i-pursue sa buhay. So, you will finally take control of your life. Hindi mo nahahayaan na ikaw yung kontrolin ng iba, na maging sunod-sunuran lang sa iba. Let's see what is the Eight of Swords. What is the Eight of Swords? The Two of Cups. Ooh, so some of you, pwedeng meron kayong romantic feelings towards someone, tapos napipigilan niyo yung sarili niyo na i-express yung nararamdaman niyo sa taong yan. Or pwede rin meron kayong gustong i-pursue na passion ninyo, hindi nyo nagagawa dahil maaring merong mga taong kumukontra sa desisyon mo at sinasabi na hindi yon makakabuti sa'yo. Let's see, what is the King of Swords? The Six of Coins. This is about balance, bringing balance into your life. So maaring sa ngayon, isa sa challenge mo is kung paano mo pagsasabayin yung mga priorities mo, yung mga importante sa buhay mo. Like, for example, your career, your business, your relationships, and also yung iyong libangan, no? Yung iyong leisure, 'di ba? Sa totoo lang, kapag puro trabaho lang tayo, parang napaka-boring ng buhay, no? Kasi parang, are we just here to work, pay our bills, and then die, 'di ba? So, it's also nice to have fun. Yung iba sa inyo, pwedeng nare-restrict kayo of having fun
Pwedeng ang issue diyan is wala kayong panggastos. Gusto niyo magbakasyon pero kulang sa pera. Alam nyo, depende na yan sa resources na meron ka. Kasi pwede ka namang makapagbakasyon ng medyo, on a budget meal, 'di ba? Oo. Ang importante doon is yung experience mo, no, na nakapag-enjoy ka, nakapagbakasyon ka. Okay? Let's see what is the Seven of Swords. The King of Coins. Oh. Okay, I think as an opportunity, dito mo marirealize yung mga bagay na mali mong ginagawa pagdating sa pag-handle ng finances mo. Maaring you will realize na may mismanage mo pala yung finances mo, yung income mo. And I think ngayon you will learn other ways para mas makapag-save ng money or mas maging maingat, no, sa pag-handle ng finances mo. Makikita mo rin dito kung saan may leakage. So, ibig sabihin is may nasasayang kung saan ka nagsasayang ng pera. So, pwedeng iba sa inyo, may mga subscriptions kayo na hindi nyo naman na nagagamit. So, might as well end that subscription para hindi na yan nagre-recur every month na nababawas sa pera mo. Or, marami pang paraan, no, na kung saan nasasayang mo lang yung pera mo. So, yun ay marirealize mo this week. What is best to do pagdating sa mga ganyan. Pwedeng, yun nga, subscriptions. Kung ano yung nabanggit ko sa inyo kanina. Okay, let's see your blessing, the Emperor. Taking full control of your life. We have the Two of Swords. Medyo mahirap yung decision making for you. Pero, at least ngayon, you will finally make a decision. Kasi pwedeng, yung iba sa inyo, hinahayaan nyo na merong mag-manage sa buhay ninyo or someone na magpalakad sa inyong landas, no? Kasi, like for example, yung mga artista, meron yan silang road manager, merong manager, kung ano-ano pang nagmamanage sa kanila. Tapos sila yung tagasunod lang kung saan, ano yung sinasabi ng mga managers nila. But for you will make a decision to finally be responsible. Maging responsible ka sa iyong mga actions at maging in control of your life. Pati na rin sa mga decision making mo. So, let's see. Money, career, finances for Gemini. Justice. Bringing balance into your money. This is also truth. Maaring meron kang aasikasuhin related sa mga documentations, permits, kung meron kang business. Or this is seeing the truth. Or ibig sabihin, nagiging malinaw sa'yo ang mga bagay na hindi na nag-work for you pagdating sa pera at kung alin yung nag-work para sa'yo. So, pwede yung mga habits, no, pagdating sa trabaho, sa business mo, sa career mo, mga unhealthy habits that you need to release para makapag-focus ka doon sa pagpapaunlad ng iyong sarili. You also have the Four of Pentacles. You're going to save a lot of money. So, kumbaga, ang isa sa focus mo this week, makapag-ipon na, moving forward, maging seryoso ka na sa pagpapalago ng iyong kaperahan. Speaking of pagpapalago ng kaperahan, Nine of Pentacles. So, kung magiging seryoso ka dyan, magiging disiplinado ka, marami kang may ipon. Bago matapos yung taon, masasabi mo na at least mas marami kang ipon ngayon kaysa nung nakaraan. Okay? Let's see naman sa love life. Sa love life, yung iba sa inyo pwede mag-start ng business, no? Sa love life, we have the Ten of Wands. Maaring marami kayong mga responsibilities, no? Pwedeng kayo ay breadwinner sa family. What else? You have the Two of Pentacles and the Eight of Cups. Okay.
I feel like yung iba sa inyo, aalis kayo sa isang situation na parang masyado ng mabigat para sa inyo na yung tipong sa inyo na lang inasa lahat. Pwedeng ano yan yung tipong sa family na parang feeling mo hindi ka na tinutulungan ng family mo, sa iyo na lang lahat ikinarga ng responsibilities, no? Some of you, if whatever is weighing you down, parang nakakapagod na, connections na sa tingin mo hindi ka naman na natutulungan, who is taking advantage of your kindness, no, you might be leaving that situation, parang iiwas ka na dyan, no? You have teacher, ayan, so maaring meron kang mentor or trainer, coach, inspiration mo na nagtuturo sa'yo on how to become a better version of yourself. Mga coach, mentor, ganyan. You also have lovers. This is soul connection. I feel like you will also choose a person. So, meron kang pipiliin na tao na sa tingin mo ay magiging supportive sa'yo. No? Pwedeng iba, merong bagong romantic connection. But, ang uunahin nyo rito is makaalis sa isang sitwasyon na parang nakakapagod na. Oo, na romantic connection. So, gusto mo ngayon mas mag-enjoy, to go out, to explore new possibilities, relationships, connections, dun sa mga taong nakaka-appreciate sa'yo. You have Mercury and Gemini in the 3rd house. I think, mas magiging mag-explore. Some of you maaring may mga iba't ibang lugar na pupuntahan. Oo, yung iba, you will spend more time with your friends. Be your own first priority. Oh, that makes sense, Gemini. Oh, ikaw ang magiging una mong priority. Kasi syempre, kung okay ka, maayos ang kalagayan mo, malaki rin yung possibility na makakatulong ka sa iba. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye!